Okay, hello mga ka-Virgo. So this is the second time, I just need to say this, no? This is the second time that I will take the record again for your reading because I already um shuffled the cards and I already picked the cards na earlier. Pero meron kasing nangyaring technical difficulty, okay, or disturbances. Which is, I think, particularly when it comes to your energy din kasi. Kasi, ikinukuha natin energy mo, di ba, Virgo? So, nakikita ko dito, baka yung phone mo, full storage na din. Kailangan na magtanggalin yung mga dapat tanggalin. Or, let's say, hindi, this is not talking about your phone, the storage of your phone. Pwedeng yung mind mo, pwedeng yung buhay mo, no? Pwedeng yung mga relasyon mo. If you were still dealing with those toxic or negativity in your life, tapon mo na yan, no? Tanggalin mo na yan sa life mo. Kung sa mga tao naman, mga toxic people, tanggalin mo na yan. Okay, ito yung card. Oh, dalawa agad. So, again, Virgo, welcome to our reading. So, this reading, it's all about your life update for 2026. So, we have here the Hierophant in reverse and the Temperance. Okay? Let's have another card for this. So, yung life update mo for this year 2026 yon, Virgo. So, ano nga ba yung mga magaganap for this year 2026 for you, Virgo? Page of Pentacles, upright. Okay? Next, let's have another cards pa. Okay, Virgo. Alam mo ba, nakakatuwa lang na nangyari yon. And I could see na in your life, parang meron kang bagay na kailangang ayusin. Okay? Princess of Wands. Sinasabi ko siyang nakakatuwa, not because natutuwa ako na nagkakaproblema ako sa buhay mo, na may kailangan kang ayusin. What I'm saying is, natutuwa ako dahil nalaman ko. So, I would know how to deal with your reading today. Kasi connected din siya doon. Five of Cups. In reverse. Okay, this one is a Princess of Wands. Okay, and the last one for this card, Nine of Wands. Sabi ko na may kailangan kang ayusin eh. Broken ka ba? Or should I say, may sakit ka ba ngayon? May sakit ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Broken-hearted ka ba? Parang naglasing ka. Tapos, na-aksidente ka ba? Virgo? Oh, Five of Wands. Parang na-aksidente ka. Parang pagagaling mo lang sa... Okay, wait lang. Medyo magulo ka nga no? Virgo. Next, we have the Ten of Wands. And last one, the Four of Cups in reverse. Four of Cups in reverse. Four of Cups in reverse. Actually, you know what, Virgo? Yung unang reading ko sa'yo kanina, lumabas din yung Four of Cups but in a different card. Parang sa card dito din na yun. So, lumabas siya ulit. Okay, yun ang main card mo actually. Ngayon naman siya yung last card mo. Di ba, ang galing? Bakit hindi ko ginamit yung cards mo doon sa una kong binasahan kanina? Kasi, while I'm reading your, of course, your reading, Virgo, while I'm doing that, unexpectedly, no, hindi pala siya naka-record. Okay, kaya natatawa ako na, ano yon, na hindi pala naka-record. It's not because I forgot to record it. Naka-record ko siya, but, na-record siya, hindi siya pwedeng ma-save dahil niya full storage na. So, nakikita ko dito, meron kang pag-alis na gagawin, meron kang kailangan tanggalin, alisin. Okay? Four of Cups, but it's in reverse. No? So, yung good thing nito, yung magandang ibig sabihin nito, ang mapapatotoo sa buhay mo this year. So, balik tayo dito sa main card mo na una, the Hierophant, it's in reverse. So, basically, your intuition this year, kailangan mong ayusin to. Should I say, kailangan mong ayusin yung sensitivity mo sa buhay mo. Okay? Kailangan maging patas ka, maging aware ka sa paligid mo. No? Kailangan magiging just ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na masama. Basically, kahit ano sino, bawal yon. Pero particularly in you, Virgo. Okay? Kasi, medyo delikado tayo doon. No? So, next, you have the Temperance. So, meron dito, we're talking about your emotional aspect mo to. Kasi nga, maaaring broken-hearted ka last year, Virgo, or baka mabo-broken-hearted ka this year. Kasi ang binabasa natin, life update mo this year, no? I'm not saying naman something bad will happen to you. But, pwede natin sabihin blessing in disguise to, Virgo. Kung aayusin mo yung buhay mo, kung aalisin mo yung mga bagay na hindi na kailangan sa buhay mo, it goes around, no? It goes to everything. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa gamit, pwedeng sa pag-iisip, alin man doon. Halimbawa, the way you think, let's say you're thinking, nag-overthink ka ng hindi tama, which is laging nangyayari sa iyo, Virgo, kasi nga you are a Virgo, masyado mong ina-analyze sa mga bagay-bagay, na parang lahat ba ay laging may issue sa'yo. So, masyado mong ina-analyze lahat, no? So, kailangan mong baguhin mo na yon. Alisin mo na yung ganun. Masyado kang, let's say, kasi pagka-OCD din kasi ang mga Virgo, masyado kang very particular with that. No? Ako wag masyado.
Balance lang, kaya nga temperance lumabas, di ba? So this year, kailangan mong balansehin yung, hindi lang naman emotion, lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Bakit? Kasi there's a page of pentacles what happen in your life. Merong bagong beginning na darating sa buhay mo. May bagong pag-asa. Kaya hindi ka pwede mawalan ng pag-asa. I know nawawalan ka ng pag-asa because of this 9 of Wands. Pero look at your 5 of Cups. It's in reverse. Okay? So, ano man ang pinagdaanan mo last year or pagdadaanan mo this year, remember that anything that happened in your life this year, kung hindi man ito maganda, remember it will end. Matatapos yun. And it will change to a better you, to a better scenario, to a better environment, to a better relationship. So, kung may matatapos man ngayon taon na to na relasyon, so be it. Kung may matatapos man ngayong taon na to na trabaho, so be it. Maybe you are longing for something na for this year, marirealize mo na, I need to let go. Siguro ang motto mo this year is let go and let God. Ganon ang motto mo this year. Let go and let God. Kasi, kailangan mo talaga umalis. May pag-alis kang gagawin. May pag-alis kang, you're leaving. And when you're leaving, nakikita ko this year, it's not just yourself. Even your belongings. So, kung mga personal baggage mo yan sa life mo, na hindi maganda, I think you better leave it na. And get all the things that you need when you're leaving and going to other places or for a new start. No? May maganda mangyayari sa'yo. Hindi mo iiwasan ng gulo, ang away, ang hindi pagkakaintindihan. Pero dito, sa nakikita ko dito sa card mo na 5 of Wands, ang nakikita ko dito parang may unity, mayroong pagtutulungan. Okay? Or kung hindi naman, hindi yun ang mag-resonate sa'yo, ang nakikita ko dito is also merong struggle, may mga nag-uunahan, makapunta. Halimbawa kung sa trabaho to, may mga nag-uunahan, okay, na gusto makapunta dito sa position na to, and you think like, I'm not on that kind of page, tulad sa kanila. Oo, kasi nga hindi ka naman talaga ganun. So, ang nakikita ko dito, you're grateful for what you have right now. You're happy, okay, inside. You're grateful kasi naka 4 of Cups in reverse eh. Though, may mga bagay na hindi mo maiiwasan na magaganap ngayong taon sa buhay mo. Pero remember this, it will happen because it needs to happen. Kasi 9 of Wands, ending, di ba? So, it will happen. Or could be, kung hindi naman ganun, pwedeng magkasakit ka or may sakit ka. Pero matatapos din yan. There's another, miracle, ang naririnig ko kasing word. There's another success. May word ako naririnig na gano'n. Story, yan yung mga word na naririnig ko. Another success story in life. Baka isa ka sa mga ganong tao. No? Kung cancer, may cancer ka, magiging cancer-free ka, makaka-survive ka, survivor ka, gano'n. And because of that, you will be grateful. No? Not just for the people around you, but also to yourself. And of course, kay God. No? Kasi tinulungan ka niya eh. So, Page of Pentacles, there's a new start that will happen in your life. There's a new start. So, let's have this card. Parang gusto kong kumuha ng card dito. Ano bang message sa ni universe? Step by step, ayun, no? Step by step lang. Huwag ka masyado wag mong anuhin. Kasi ganito, no? Earth signs. Virgo, Taurus, Capricorn. Ito kasi ang problema sa inyo. Mga earth signs. Parang you are always nagmamadali. Which is hindi dapat. Kasi nga kayo yung mga sign na hindi nagmamadali. Kalmado lang kayo eh. Tapos, dinadahan-dahan nyo hanggang sa maabot nyo yung stability na gusto nyo. Kaya pag minamadali nyo, pansinin mo Virgo, kapag minamadali mo isang bagay, naiirita ka, nagagalit ka, hindi nakukuha ng maayos, hindi maganda yung nagiging result. Pansinin mo yan. Okay? Amber, but it's in reverse. Give it to God. Ayun. Kailangan mo din lumapit kay God. Virgo. Sabi ko nga sa'yo, let go and let God. That's your motto this year, Virgo. Let go and let God. Kasi eto man, aminin nyo man mga earth signs, especially Virgo, you are very particular in getting what you need or desires in life that somehow we forgot who's the one working on it. Nakakalimutan minsan ng mga earth signs kung sino ang nagbibigay nun. And it's all because of God. Diba? It's in reverse again, the sacred union. Diba union, may unity, pero this one it's in reverse. Beloved within, inner, outer relationship. So you need to collaborate. Hindi mo ito magagawa na mag-isa. You need to collaborate. And if you think na if you are collaborating with people who are not good, no, for your sake, then better leave them and have a new companion. Ganun lang naman. So this year, so far sa mga narinig kong earth signs, which is very particular din naman talaga na more on stability kayo, especially financial. So yun ang nakikita ko this year. You are focused on that. But ulitin ko lang, let go and let God. There's something that you are keeping or holding, or you, let's say, hindi mo talaga kinikip, baka nakalimutan mo lang tanggalin mo na.
Okay? Baka mayroon kang nakalimutang tanggalin mo na. Could be sa cellphone mo, could be sa anumang device yan, or sa tao, o sa relasyon, o sa buhay mo. Do not keep it. Okay? Tanggalin mo. Para makausad ka. Kasi hindi ka uusad kung dala-dala mo pa rin yan. Okay? So this year, kung may mga personal baggage ka na hindi magaganda, tanggalin na yan. Okay? So that's all for your reading, Virgo. And if it resonates, kindly subscribe to my YouTube channel and read all the readings that I have. You can also watch it. And then, of course, when you subscribe in my channel, you can be updated to the things that I will be posting soon. Okay? So thank you for the effort to watch this reading, Virgo. And I hope it resonates. And we'll see you again in my next reading. Bye!